Hi guys, welcome to my channel. It's Chewy Politics. So, nandito tayo ngayon para mag-react sa pag-breakdown ni Miss Asrogando Sasot sa kaso ng Okada sa US. So, connect tayo sa kanya. So, ito yung part 1 ng ating reaction. So, abangan nyo yung part 2 mamaya. So, yung link sa original video ay nasa description. So, tara, let's proceed. And may mga asan pa ba kayo? Sabihin nyo na lang kung nasaan kayo. Hindi ba? Eto. Nagla-live din po sila Joey. Sabihin nyo kay Joey, tigil na muna yung chismisan dyan. Hindi ba? So, hello everyone! Naririnig nyo ba ako, mga friends? Hello sa mga taga-Belgium. Ayan, good evening sa mga nasa Vietnam. Para po maliwanagan ng inyong mga kaibigan, mga kainuman, kaopisina, kapamilya sa usaping ito, marapatin po lamang na i-share nyo na ngayon ang live stream na ito sa inyong mga wall. Ayan, i-share nyo na. Click share. Okay? Para po maliwanagan ng lahat tungkol sa issue na ito, hihimayin po natin isa-isa ang issue ng bribery. Bribery issue ni House Speaker Martin Romualdez sa Okada. Okay, naintindihan nyo, ito po yung tinaguriang heavy luggage issue. Ayan, hello sa mga taxpayers sa Cavite. Hello po sa mga taxpayers na mga OFWs na nasa Taiwan, mga taxpayers na nasa Pampanga. Okay, i-share nyo na po ito para po hindi po tayo magkalimutan at masalimuot po ang storya na ito. Hello po sa mga Pilipinong nasa Paris, Shanghai, China at sa Quezon City. Ayan, i-share nyo na po ngayon, i-click nyo na po ang share at ito po ay pag-usapan ninyo pong inyong pamilya, pag-usapan ninyo pong inyong mga kainuman, kaopisina, kabarkada. At isa lamang po ang dapat maging tema ng inyong pag-uusap. Ito ba'y katanggap-tanggap sa inyo bilang isang Pilipino? Yan dapat ang magiging tema ng inyong pag-uusap ng inyong kainuman, kapamilya, kabarkada, at kaopisina, at iba pang mga katrabaho. So, i-click nyo na po ang share ngayon. Hello po sa mga nasa Cairo, Egypt, mga nasa Singapore, mga nasa Del Mundo, na mga nasa Israel, mga nasa Pasay. Ayan, hello sa mga nasa Turkey, ayan. Eastern Samar, hello. I-share nyo na po ito at kailangan nyo po itong pag-usapan sa inyong hapagkainan, sa inyong inuman, sa inyong opisina, sa inyong chismisan. Okay? Dahil ang ating pong pag-uusapan ngayon ay hindi chismis, kundi isang fact. Ito po ay isang katotohanang ayaw pag-usapan ng mainstream media. Hello po sa mga taga Cebu, Bulacan, Sweden, Bucharest, Hong Kong, Antipolo, Cebu at Davao City. I-click nyo na po ang share para po tayo ay hindi magkalimutan later on. Ayan, hello po sa mga nasa Athens, Greece, sa mga nasa Doha, Qatar, hello! At mga nasa Italy. Ayan. At of course, ang mga nasa Kingdom of Saudi Arabia, nandyan din po sila gising na gising. Ang mga taga-Taguig, taga-Connecticut, United States, gising na gising din. Ang mga nasa Santa Rosa, Laguna, mga nasa Kuwait, at mga nasa Norway, at mga nasa Subo. Ayan. I-share nyo na po ito ngayon at huwag nyo pong kakalimutan na ituloy ninyo po ang discussion sa inyong inuman, hapagkainan, opisina, at iba't iba pang mga talakayan na pwede ninyong gawin sa inyong mga taong nakapaligid sa inyo. At isa lamang ang tema ng inyong pag-uusap,
Tama ba ito? Katanggap-tanggap ba ito sa inyo bilang Pilipino? At ito po ay dapat bang tularan ng inyong mga anak? Hello sa mga nasa Kuwait, mga nasa Maldives, nasa Saudi Arabia, nasa Bulacan, nasa Germany, nasa Netherlands, nasa Winnipeg, Canada, nasa United Kingdom, of course, ang mga nasa Japan. Speaking of Japan, ako relevant ito sa Japan. At nasa Portugal, at ang mga nasa Makati, at nasa Montreal. Ayan. Okay, sisimulan na po natin. Okay? Sisimulan na po natin ang talakayan ng Okada bribery issue. Hello sa mga nasa Hong Kong. Paano ko ba makakalimutan mga nasa Hong Kong at Glendale, California, at of course, mga nasa Rome, Italy at Australia. Click share nyo na po ngayon. Click share. Okay, pag-uusapan na po natin ang Okada bribery issue ni Martin Romualdez na ayaw talakayin ng mainstream media. Kayo na po ang bahalang magdesisyon kung bakit ayaw itong talakayin ng mainstream media. Pero dahil wala po tayong takot, ito po yung ating tatalakayin ngayon. Ano ba itong bribery issue ni Martin Romualdez? Okay. Ang bribery issue po na ito ay ating nahalungkat sa kasong sa pagtutuos ng 26 Capital. Ang 26 Capital po ay isa po itong kumpanya sa Estados Unidos or United. Well, actually, nung nanonood pa ako ng Karambol, napalitaan ko lang ito, parang binalita ito ni Sir Conrad Panal na yun nga daw, yung matandang Okada is nagdemanda siya, tapos nag-rule yung Supreme Court na local natin na pabor sa kanya. Kaya napunta sa kanya yung Okada. Well, may mga, ito yung kwento behind that. So, hindi ko rin alam masyado yung detail. So, nakikinig lang ako doon. Tapos, ang alam ko doon, pagkakatanda ko is developing story. Well, nung panahon na yun kasi, medyo okay pa yung Karambola. Ewan ko lang ngayon. So, tuloy tayo. Ngayon, merong pagtutuos. Okay? Court case ang 26 Capital laban sa Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated. Okay. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano po ang Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated, ang Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated po ay under ng Universal Entertainment at sila po ang may-ari ng nagpapatakbo ng Okada Manila. Okay, nagkakaintindihan po tayong lahat. Okay? Yung mga vlogger po sa YouTube na gustong i-reblog ang aking content ngayon, you are free to do so. Okay, you are free to do so. Okay. So, i-share nyo lang po muna ito, yung mga kakadating pa lang. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay, ulitin natin ha, para malinaw. Ang bribery issue ni House Speaker Martin Romualdez ay lumabas dahil sa kasong isinampa ng 26 Capital, isang kumpanya sa United States, laban sa Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated. Ang Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated ay under ng Universal Entertainment na may-ari ng Okada Manila. Okay. Following? Okay. Click share po yung mga kararating pa lang. Click share. Ngayon, okay, ito yung kaso, no? Isinampa ito ng 26 Capital. Ang 26 Capital ay isang American company. Isinampa niya to sa US. Ito ay isinampa niya sa Court of Chancery of the State of Delaware. Ang Delaware po ay isang state sa United States. Kakaintindihan ba tayo? Okay. Ngayon, get pen and paper. Okay? Lahat, kumuha na kayo ng papel at pen, pencil, whatever, or sa cellphone ninyo. Isulat ninyo ito. C.A.number.2023-0128-JPL.
Dahil yan po ang reference ng kaso na ito sa Court of Chancery of the State of Delaware. Yang may naka-box na nakalagay sa loob ng pulang box. Isulat nyo na yan, screenshot nyo, para mamaya ma-google nyo at mabasa nyo ito. Ito po ay mababasa ninyo ang buong kaso, pati ang kasong isinampa ng 26 Capital. Okay. Are you following me, guys? Okay? Sabihin nyo lang sa akin kung hindi nyo maintindihan, na dahil tatagalugin ko ang lahat at ito ipapaliwanag ko sa isang payak na pag-e-explika para ang bawat isang Pilipino, mapamasa man, mapa-elitista man, mapa-intellectual man o mapatambay ay maintindihan ito ng buong buo. Kaya i-share nyo na ito. Okay. Ngayon, ano ang gusto ng 26 Capital na isang American company mula sa Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated sa isinampa nitong kaso sa Court of Chancery State of Delaware? Ang gusto ng 26 Capital ay ang tinatawag na specific performance of closing the Special Purpose Acquisition Company, ang tinatawag na SCAP, sa pagitan ng 26 Capital at ng Tiger. Okay. Ang storya po kasi niyan, ang 26 Capital at ang Tiger dapat ay magkakaroon ng merger. Okay? Yan lamang ang pinakamadali nating pag-usapan. Medyo complicated ito, pero itanong nyo po ito sa may alam po sa corporate law sa United States kung anong ibig sabihin ng SPAC or kahit sinong mga abogado na kakilala nyo para ito ay mas lalong maintindihan. Pero yan po ang pinakapayak na ating explanation right now. Ngayon, marahil ay nagtatanong ang karamihan sa inyo, hindi ba? Ang tanong ninyo ngayon, lahat siguro ito ay logical na tanong, ano kinalaman dito ni House Speaker Martin Romualdez? Mga kararating lang, please click share. Dahil mahalaga itong malaman ng bawat isang Pilipino dahil ito ay isang isyong pinagtatakpan ng bawat isang congressman, bawat isang senador, at bawat isang mainstream media. So ito ang tanong, anong kinalaman dito ni House Speaker Martin Romualdez? Siyempre, di ba? Anong kinalaman niya dyan? Hindi ba? Ito po kasi ang kinalaman, bakit na dawit dito si Martin Romualdez. Sa kasong isinampa ng 26 Capital laban sa Tiger sa Court of Chancery ng State of Delaware, ang isa sa accusation ng 26 Capital laban sa Tiger ay ang bribery kay Martin Romualdez para impluwensyahan ang Philippine Supreme Court para ma-regain uli ng Tiger or ng Universal ang kontrol ng Okada Manila. Okay? Yang storya ng labanan ng kontrol ng Okada Manila, i-google nyo na lang yan dahil yan ay laban ng matandang Okada, ng Okada family. Okay? So, para dito lang, dun lang muna tayo ilimitahan. Okay? Kinailang ang accusation ng 26 Capital, ang Tiger at Universal Entertainment, okay, ay nag-bribery kay Martin Romualdez para impluwensyahan ang Philippine Supreme Court para makuha ng isang Okada faction uli ang kontrol ng Okada Manila. Naintindihan nyo? Ngayon, bakit ito ngayon ipinasok ng 26 Capital na issue? Kasi ang gawain na ito ay tinatawag sa Amerika na breach of ordinary course covenant. Ibig sabihin po ng breach of ordinary course covenant, ito ay labag sa practice, industry practice, okay, sa Amerika. Ang bribery po ay labag, okay, labag sa batas ng Amerika, kaya ito ay matatawag na breach of ordinary course covenant. Naintindihan nyo na, okay? Kaya dito napasok si Martin. Okay. At itong specific accusation na ito ng 26 Capital laban sa Tiger ay
nabalita sa Japan Times noong August 1, 2023. Ito, Japanese firm accused of improper influence over Manila 2023. Casino. Japan Times po Kakaupo yung lang ni balita. Martin Romualdez, Hindi po ito speaker. No? basta-bastang publikasyon. Okay? Hmm. Japan Times. Ngayon, nung pumutok ito last year, kasi August 1, 2023, July 2023, sinampa yung kaso sa Amerika. Nabalita August 1, 2023. Nung pumutok ang issue na ito ang sinabi ito ang naging response. Okay? Ito ang naging response ng ating honorable Congressman, House Speaker Martin Romualdez. Ever as a bribery scheme, and were you ever involved in it? Well, each point in our career, and we don't want to dignify questions, theories, and allegations. And when it comes to fake news, Fake news daw yung newspaper. Isa. on Well, kung ditong newspaper sa Pilipinas yan. So narinig niyo yung Sa ibang sinabi lugar. niya. Ang sabi niya, ayaw niyang i-dignify ang issue na ito na ibinalita ng Japan Times dahil daw ito ay fake news. Okay? Yung mga karating lang, please share. Okay? Dahil fake news daw ito. Okay? Kaya hindi niya i-dignify. Appear in the case in the US? no, that's why I don't mind. You're also denying on July 27, 2022, based on the report, Okada Manila officials allegedly brought some quote-unquote heavy luggage with quote an item to the mall. So I just like to get your reaction to that. Again, that's whatever for slide. Did it occur? Never. Okay. Thank you. So, papaalala ko yung sinabi niya ha, hindi raw nangyari yung heavy luggage issue. Ito ay fake news. Okay, yan ang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez. Ngayon, naalala nyo, okay, yung kaso sinampa ng 26 Capital laban sa Tiger. Okay, na-desisyonan ito noong September 7, 2023. Okay? September 7, 2023. Ang nag-decide nito, okay, ng kasong ito, okay, pati na yung issue ng raise ng 26 Capital na nag-engage ng improper influence itong Tiger Resort sa Pilipinas sa pagbabribe kay Martin Romualdez, kasama ito sa naging desisyon kung may nangyari bang ganon. Ngayon, si James Travis Laster ang nagdesisyon nito. Siya ang Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Okay? Ngayon, get your pen and paper. Okay? Maybe ilalagay ko dito. I-screenshot nyo yan. Okay? I-screenshot nyo yan. Yang link dyan. Kasi yung link na yan, yan link mismo ng desisyon na nasa Delaware Court of Chancery mismo. Kaya kita mo, courts.delaware.gov. Okay? Isulat niyo yan, i-screenshot ninyo para mabasa ninyo. Kayo mismo ang makabasa. Hindi ito fake news. Totoo ito. Nasa it is a decision na sinulat ni James Travis Laster, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Ito po ay korte sa Amerika. Okay? Korte po ito sa Amerika. Yan, screenshot nyo yan. Okay? Yung mga kakarating pa lang, please, 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 click share. Pag-usapan nyo itong kayong magpapamilya. Okay. Now, let's now go to the decision. Okay? Okay. Ang pupuntahan natin dito is factual background. Dito sa factual background, sinabi dito na ang trial, ito ay umabot ng 5 days. Meron silang 13 fact witnesses, 4 expert witnesses, at meron ding 2,281 exhibits, kasama na ang deposition,
transcript ng 29 na individuals. So nagkaroon ito ng proper trial para madetermina ang mga facts. Okay? Kita nyo ba yan? Nakikita ninyo? Okay. 5 days of trial, 13 fact witnesses, 4 expert witnesses, 2,281 exhibit, kasama ang deposition, transcript, mula sa 29 individuals. Okay, hihimay-himayin natin ito ha. Kaya itong si Martin Romualdez, mali siya na sinasabi niyang fake news ito. Dahil ito ay factual background nung kaso na isinampa ng 26 Capital laban sa Tiger. Okay? At itong factual background na ito ay dinetermine ng isang huwes sa Amerika na si James Travis Laster na Vice Chancellor ng Delaware Court of Chancery. Okay. So, ang relevant dito kay Romualdez ay yung page 36. Page 36 nung desisyon ni Laster. At ang title nung part na yon ay yung The Dodgy Bargain. So, himayin natin to paragraph by paragraph. Okay. So, makikita nyo dyan, no? Ewan ko kung malinaw sa inyo yung link nung kaso. Basta, ulitin natin para ma-screenshot ninyo, masulat nyo sa papel. Okay? Para, ayan. So, para masulat ninyo sa papel, at kayo mismo ang pumunta sa korte mismo ng court, ng Delaware Court of Chancery, para kayo na mismo kapag-download. At ang relevant kay Romualdez dito ay page 36. Okay, page 36. Okay. Okay. Hihimay-himayin natin ngayon itong factual determination. Pupunta tayo paragraph by paragraph. Okay. Paragraph 1. Okay, ng part na the dodgy bargain. Ang ibig sabihin ng dodgy ay suspicious, not above board, illegal, pangit, tsaka, ano ba mo paling dodgy? Kaduda-duda, hindi kaaya-aya. Yan. Chararat. Okay. Okay. Ito yung paragraph 1. Sabi sa paragraph 1, itong Universal at yung Tiger, okay, they attempted na makuha uli ang control ng Okada, Manila through a judicial process. Okay? Ngayon, yung Tiger, nag-file na sila ng motion for reconsideration sa Supreme Court. Okay? Kaso nga, nagkaroon ng takeover na yung matandang Okada. Okay? Ngayon, yung pagkatapos ng takeover, yung Tiger, nag-file sila ng supplement noong June 9, 2022 sa Philippine Supreme Court. Yung Philippine Supreme Court, deadma, hindi sila nag-respond doon sa isinampang motion ng Tiger. Ngayon, ito ay paragraphs 2 and 3. Ngayon, nung June 3, 2022, okay? Again, ito ay facts. Facts. Okay? Na dinitermina ni James Travis Laster, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery, sa isang hearing, totoong trial, hindi ito kangaroo court na katulad sa Philippine Congress. Noong June 3, 2022, si Michelle Lazaro, okay, ay nag-suggest ng isang alternative sa judicial process. Okay? Si Lazaro ay director ng Tiger at corporate secretary rin siya ng Tiger. Okay. Yung isang director din ng Tiger na si James Lorenzana, sabwat ni Lazaro, ay pareho daw nasa elite circles ng Pilipinas. Ngayon, itong si Lazaro, si si Michelle Lazaro, nag-email siya kay Asano, Takeuchi, at isa pang Universal Director. In-explain ni Michelle Lazaro sa mga Hapon na ito, okay, na siya, si Michelle Lazaro at si James Lorenzana ay may isang relasyon sa isang common friend na isa daw key figure sa Philippine politics
na tumulong na rin daw dati sa Universal. Okay? At ito raw ang best option ng Universal para makuha uli ang kontrol ng Okada. Okay. Yung batang Okada yan. Okay. Ngayon, ang sabi ni Michelle Lazaro sa email, the key person, our common friend, feels that my involvement moving forward is indispensable, such that he was reluctant to provide further assistance or to pursue any potential partnership unless her concerns were addressed. So ang sabi ni Michelle Lazaro, kailangan si Michelle Lazaro sa deal na ito. So ang ibig sabihin niya kung anong kailangan involved si Michelle Lazaro, yan ang sinabi daw sa kanya ni Martin Romualdez. Anong evidence ang nakuha nila dito? Yung email mismo ni Michelle Lazaro. Okay? Kasi sa Amerika po, meron pong tinatawag na discovery proceedings. Okay? Ibig sabihin ng discovery proceedings, lahat ng evidence na kailangan mo sa kalaban mo ay pwede mo makuha, emails, text, etc. Kaya nakita nyo yung Sa atin pahirapan yan. ni Amber Heard saka ni Johnny Depp, may discovery proceedings yun. Kaya nga, di ba, ang daming evidences na alam nila pareho. Kasi yun, saka may nakita pa, di ba, may mga lumabas pang mga text messages si Johnny Depp, si Amber Heard, ayun ay nakuha through discovery proceedings. Okay. Ngayon, ang sabi ni Michelle Lazaro, ang common friend daw na yon, okay, ay si Martin Romualdez, Speaker of the House for the Philippines. Ito ang sinulat mismo ni James Travis, Vice Chancellor ng Delaware Court of Chancery. Ang common friend daw ay si Martin Romualdez, na Speaker of the House for the Philippines, nephew by blood ni Philippine First Lady Imelda Marcos, nephew by marriage ni former Philippine President Ferdinand Marcos, pinsan ni Philippine Senator Amy Marcos, at pinsan din ni Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? Yung JX674 na yan, evidence yan. Okay? Yan ang source ng evidence na nakita ni James Travis Laster. Kaya nga pag pumunta tayo sa Delaware at pinakuha natin ang buong kopya ng buong kaso, makikita natin lahat. Pero dito muna tayo mag-focus sa desisyon. Okay. Ngayon, sabi pa ng ang nakalap na fact ng Vice Chancellor ng Delaware Court of Chancery para ma-confirm ni Lazaro ang kanyang connection, itong si Lazaro, Michelle Lazaro, nag-text siya kay Takeuchi, yung Hapon, no, ng Universal, ng 2 pictures ni Lazaro kasama si Romualdez. Okay. Ngayon, sabi daw ni Lazaro sa text, yung pangatlong individual doon sa picture ay ang chair ng Philippine Gaming Commission. Sino yan? Si Altenco. Okay. Ngayon, sino to si Michelle Lazaro at James Lorenzana? At bakit nga ba ito malapit kay Martin Romualdez? Okay. Itong si Michelle Lazaro ito ay anak ni Lolong Lazaro na isang close friend ni Martin Romualdez. Okay, i-google nyo ito. Nung namatay si Lolong Lazaro, itong si tatay ni Michelle Lazaro, itong si Martin Romualdez ay nag-deliver pa ng eulogy sa pagsalamay ng tatay ni Michelle Lazaro. Itong si James Lorenzana ay fraternity brad ito ni Martin Romualdez sa Upsilon Sigma Phi. Kaya ganyan sila kalapit kay Martin Romualdez. Okay. Paragraph 5. Ngayon, yung email ni Lazaro ay meron daw term sheet. Okay, ito ang mga demands ni Lazaro. Dapat si Lazaro at Lorenzana ay kailangan tumanggap sa Tiger ng $35,000 per month. Okay. Ito yung mga condition ni Michelle Lazaro para si Martin Romualdez ay tumulong. Okay? Ay tumulong. Okay? Kailangan daw si Lazaro Lorenzana ay magkaroon ng bayaran ng $35,000 per month net of taxes. Ibig sabihin, kailangan bawas na yan ng tax, 35,000 net na yan. Ngayon,
yung board ng Tiger ay kailangan palawakin daw, kailangan maging 30 ng miyembro, at kailangan si Lazaro at Lorenzana ay may karoon ng karapatan na mag-designate ng 6 na members doon sa 13 members. At ngayon, meron pa sila ibang dinamay na officers na kailangan din bigyan ng pabuya, si Yip at Van der Sande. Okay. At of course, okay, inapprove itong terms ni Lazaro. Okay? Itong mga terms ni Lazaro, again, ulitin ko, mga terms niya to para itong si Martin Romualdez ay tumulong. Okay? Ngayon, si Fujimoto, pinirmahan din to. Nakikita nyo yung mga JX665, J656, JX656. These are references. References po ito sa mga documentary evidence na nakalap ng Delaware Court of Chancery. Ngayon, paragraph 6 and 7. Ang plano daw, okay, ang plano ay kasama sa plano ay dapat may i-deliver kay Romualdez. Okay? Yan ang plano. So, besides doon sa mga demands ni Michelle Lazaro, kailangan din daw. At yan na po guys, nagtatapos ang part 1 ng ating reaction video. So, abangan niyo part 2, maya-maya lang. See you soon. Almost forgot. Like and subscribe. Yeah.